matigas ang ulo, parang nakakasubok yung ugali niya po. Kailangan mong i-practice yung patience. No? Yun ang ibig sabihin ng self-denial na kahit gusto mo nang magalit, kailangan mo maghabaan yung pasensya, no? Para dun sa bata na yun. So, ano pa po yung ibig sabihin ng denying self? Ang sabi pa po dito, to stand at the post of duty even though others may fail. Na po, ibig sabihin na yung parang yung ikaw na lang yung tatayo, ikaw na lang yung gagawa ng gawain kasi hindi ginagawa ng iba. Minsan iisipin sa nature ng tao, minsan iisipin mo na gagayahin ko na lang si sila nga, hindi na nila yan ginagawa. Ako din gagayahin ko na lang sila. So, especially po yung mga panahon na yung parang nakita mo na yung kailangan mong gumawa ng tumayo sa katotohanan, sa prinsipyo, dahil hindi yun ginagawa ng iba, ikaw na lang yung gagawa nun. Kailangan mong i-deny yung sarili mo. Kailangan mong gawin talaga yung duty mo kahit ikaw na lang mag-isa. Yung, especially yung iisipin mo, baka pag ginawa ko to, ito yung maging isipin nila sa akin, maging conception nila sa akin. Yung isipin mo, walang ibang, halimbawa, merong mga tao na gumagawa ng kasalanan, walang nagsasaway, pero ikaw, gagawin mo yun kahit na mahirap kasi napakahirap sa isang tao, especially na yung ikaw yung magsasaway ng mali ng iba. Minsan magagalit sa iyo yung mga tao na sinasaway mo, lalo na may mga iba rin na magsisimpatay sa kanila. So, parang titingnan kanila na masama ka or ano ka. So, yun, dun napapractice yung self-denial na alang-alang sa duty, sa prinsipyo ng Panginoon, kinakailangan nating pumayo. Kasi kung hindi natin gagawin yun, sino pa yung tatayo? Nag-fail na nagawin yun ng iba. So, sabi pa po dito, to live responsibilities wherever and whenever duty requires. Not to gain applause, not for policy, but for the sake of the Master, who has given each of his followers a work that is to be done with unwavering fidelity. So sabi po dito, yung ibig sabihin pala ng to deny self is yung i-lift mo yung responsibilidad, nasaan ka man, anumang oras, po, kinakailangan mong gawin yon. No, hindi para mag-gain ka ng applause o ng mga papuri, hindi dahil din sa policy, pero for the sake ng Panginoon. Alang-alang sa Panginoon, gagawin mo yun. Na gawin mo yung mga responsibilidad kung kinakailangan para sa Panginoon. No? Na nagbigay sa atin na kanyang mga tagasunod ng gawain na dapat magawa ng may katapatan. Yun po yung ibig sabihin pala ng denying self. Sabi pa po dito sa In Heavenly Places din, 223. To deny self means to do good when inclination would lead us to serve and please ourselves. Yung panahon na parang mas gusto mong gawin yung hilig mo, na po yung makakapagpasaya sa'yo, na kumbaga po, hindi mo na iniisip yung iba, parang ganon. Kailangan mong gumawa ng mabuti para sa iba kahit kalimutan mo na yung iyong mga kagustuhan, yung mga makapagpapasaya sa'yo. Yun daw po ang ibig sabihin ng denying self. No? To do good when inclination would lead us to serve and please ourselves. Yung parang gusto mo nang gumawa ng mga bagay na makapagpapasaya sa sarili mo, pero nakita mo mas kailangan pala yun ng iba, no? Kailangan mong tumulong sa iba. So, kailangan mong tanggihan yung sarili mo para may magawa kang mabuti para sa iba. Yun po yung ibig sabihin pala ng denying self.
It means to work patiently and cheerfully for the good of others. So, ibig sabihin na nang meron tayong self-denial is yung gumagawa tayo ng may pagtitiis, gumagawa tayo ng masaya para sa kabutihan ng iba, even though, sabi po dito, our efforts may not seem to be appreciated. Na parang sa tingin natin, hindi naman nila, kasi sa nature ng tao, ayaw ko nang gumawa ng mabuti kasi hindi naman nila na-appreciate. No? Pero hindi pala po doon, hindi pala yung self-denial. So yung self-denial, gagawin mo yung makakabuti sa iba na masaya ka, hindi ka nagmumurmur, nagtitiis ka, kahit na hindi na-appreciate yung ginagawa mo para sa kanila. Yun po pala ang ibig sabihin ng self-denial. No po. Kaya ang sabi po sa atin sa Christian Service, page 288, paragraph 3, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Kung talagang gusto nating sumunod sa Panginoon, kailangan ng pagtanggi sa sarili. Kailangan ng may araw-araw magpapasan tayo ng cross. Hindi yung kung kailan lang natin gusto. Po. Sabi po dito, take up his cross daily. Araw-araw meron tayong pinapasa na cross. Ano po? Sabi niya po dito, will every soul consider the fact that Christian discipleship includes self-denial, self-sacrifice, even to the laying down of life itself? So napakalaki pala yung hinihingi sa atin ng Panginoon, ano po mga kapatid. Gaya rin ang ginawa ng Panginoon sa atin. Yung halimbawa na binigay ng Diyos sa atin, na yung yung cost of discipleship pala mga kapatid, include self-denial, self-sacrifice, even to the laying down of life itself. Yung kahit ibigay mo yung buhay mo, na po, tanggihan mo yung sarili mo, isakripisyo mo yung sarili mo, kahit ibigay mo pa, mamatay ka pa, no? Para sa Panginoon na nagbigay ng buhay para sa sanlibutan. Yun po pala yung cost ng pagiging disciples. Yung maging handa tayong tanggihan ang sarili, isakripisyo ang sarili, ibigay mismo ang sarili natin, ang buhay natin kung kinakailangan para sa Panginoon. Yun pala po yung denying self. So, yung cost ng pagiging disciples. So, sabi po sa atin sa Christ Object Lesson, page 118, paragraph 1, there are some who seem to be always seeking for the heavenly pearl. Meron pong iilan, sabi dito, na parang palagi naman nilang hinahanap yung heavenly pearl, ano po, yung perlas, yung kayamanan ng langit. Pero ano ang kulang po sa kanila? But they do not make an entire surrender of their wrong habits. Gusto nilang makarating sa langit. Gusto nilang magtamo ng kayamanan ng langit, ng buhay na walang hanggan. Pero, hindi naman sila gumagawa ng entire surrender ng kanilang mga wrong habits. They do not die to self, that Christ may live in them. Hindi naman sila namamatay sa kanilang sarili. Therefore, they do not find the precious pearl. So kung wala kang pagtanggi sa sariling ginagawa, hindi mo pinapatay ang sarili mo para si Kristo yung mabuhay sa'yo, yung mga gusto mo yung nasusunod pa rin, hindi daw pala natin masusumpungan yung mahalagang perlas. They have not overcome an unholy ambition and their love for worldly attraction. So, kapag hindi natin, sabi dito, kung hindi nila ino-overcome yung mga unholy ambition and yung love nila sa mga worldly attractions, they do not take up the cross and follow Christ in the path of self-denial and sacrifice. Hindi nila pinapasan yung cross at hindi nila sinusundan si Christ sa path of self-denial and sacrifice. Ang sabi po, almost Christians, yet not fully Christians. They seem near the kingdom of heaven, but they cannot enter there. Yun yung nakakalungkot na po, na almost, halos Christians na sila, kaya lang nagkulang, hindi pa talaga lubos na naging Kristiyano.
kumbaga po parang andyan na ang lapit na nila sa kaharian. Pero hindi pa rin sila makakapasok. Ano pong sabi? Almost but not wholly saved means to be not almost but wholly lost. No? Yung hindi, yung halos, kumbaga parang yung nabasa ko po na quotation na ano yan, isa na lang, ligtas na sana siya, pero hindi pa naligtas. Di ba na, yun yung sabi sa, ano, sa verse of Bible na, yung doon na yung may pagnangalit ng ngipin, yung siko nila, halos, ano na nila, ngat-ngatin na nila yung siko nila, dahil konti na lang, ligtas na sana sila, nagkulang pa eh, di ba po? So, kaya talagang, kung kung gusto talaga nating maligtas, makapasok sa langit, talagang gawin na talaga natin sa biyaya at tulong ng Panginoon. Lahat ng inuutos ng Panginoon, lahat ng pagtanggi sa sarili, lahat ng lahat ng mga bagay na sinasabi ng Diyos sa atin, kasi kung magkulang tayo, yung halos 1% na lang, no? Nandun na tayo, hindi pa tayo naligtas. Sabi po dito, hindi ibig sabihin na nandun ka, kundi sabi niyan, holy lost ka pa rin eh. Napo, parang mawawadlit ka pa rin, hindi ka pa rin talaga maliligtas. Kahit konti na lang, nandun ka na sana. Napo, so, kaya sabi sa atin, ah, ano, ano po ba, what will lead us to deny ourselves? Napo, sabi po dito, ano ba yung magli-lead sa atin? Mag-aano sa atin, kailangan ko talagang tanggihan yung sarili ko. O, ano yung mag-aakay sa atin na kailangan talaga nating tanggihan ang sarili natin? Ang sabi po dito, love for souls for whom Christ died will lead to a denial of self and a willingness to make any sacrifice in order to be co-workers with Christ in the salvations of souls. Nalimutan ko po na ilagay yung quotation kung saan ko na pero pwede naman po natin yan i-search. So yung magli-lead pala po sa atin, bakit matututunan natin talaga na tanggihan yung ating sarili kung meron tayo sa puso natin ng pagmamahal o love para sa mga souls na kinamatayan ni Kristo. Pag inisip natin yung tao na yon, yung kaluluwa na yon na mapapahamak, kung iisipin natin paano natin siya matulungan mailigtas, kailangan nating tanggihan yung ating sarili, gumawa ng pagsasakripisyo para lang maligtas yung mga kaluluwa na yun. So yun pala po yung mag-aakay sa atin na tanggihan yung ating sarili kapag nandyan yung pagmamahal natin sa mga kaluluwa na nakikita mo na pupunta na sa bangin, papunta na sa kapahamakan, kailangan may magligtas sa kanila at nakita mo ikaw pala yun. So, kailangan mong i-deny yung sarili mo para lang mailigtas sila. Yan. So, yan. Nasa 2T 549 po pala yung yung reference nito. 2T 549 paragraph 1. Yan. So, ano naman po yung ibig sabihin na take up his cross and follow me? Kailangan natin pasanin yung cross. Ano po ba yung cross o yung yoke ni Christ? Ano po? What is the yoke or cross of Christ? Sabi po sa Desire of Ages, page 329, take my yoke upon you, Jesus says. The yoke is an instrument of service. Ano po? Yung yoke o yung cross is instrument ng pagsiservisyo. Parang yung sa sa baka or sa kalabaw, yung may inilalagay sila dito sa batok ng baka o ng kalabaw. Po, para magamit nila na magtrabaho. So, para effective na magamit nila sa trabaho yung baka or yung kalabaw, nilalagyan nila ng yoke. Ang sabi po dito, by this illustration, Christ teaches us that we are called to service as long as life shall last. Tayo po, yun yung purpose ng buhay natin eh. Bakit tayo nabuhay dito sa mundo? Hindi para
pasayahin yung sarili, paluguran yung sarili, para paglingkuran ng sarili. Nabuhay tayo talaga dito sa mundo kasi meron tayong gawain na kailangan gawin. At tinuturo sa atin ng Panginoon na habang nabubuhay tayo dito, kinakailangan nating maglingkod. Po. Kailangan natin na maglingkod sa ating kapwa, sa iba. We are to take upon His yoke that we may be co-workers with Him. No? Kailangan natin na maging kamanggagawa ng Panginoon. Yun yung cross na kailangan nating pasanin. Yung yoke ni Christ na dapat nating dalahin po. Yung maging kamanggagawa tayo ng Panginoon. At ang sabi po sa Desire of Ages, page 329, the yoke that binds to service is the law of God. So yung yoke na yun, yun ay kautusan ng Diyos na po, na nagbabind sa atin na maglingkod, na po, na mag-service sa ating kapwa. Yun yung nakapaloob sa kautusan ng Panginoon. Sabi sa atin sa Christ Triumphant, page 360, all who would work for the Master must submit to the yoke of Christ. Yung mga tao talaga na gusto nilang gumawa, maglingkod sa Panginoon, kailangan nilang mag-submit sa yoke ni Christ. This submission involves self-sacrifice and entire consecration of body, soul, and spirit. So, yung pag-submit natin sa yoke ni Christ, kailangan talaga po ng self-sacrifice, no? Kailangan natin yung gawin. And entire consecration, yung italaga natin ng buong buo yung ating katawan, yung ating kaluluwa at spirito sa Panginoon. Opo. Sa gawain ng Panginoon. Yan. Sabi po dito sa DA 330, the yoke is placed upon the oxen to aid them in drawing the load, to lighten the burden. So with the yoke of Christ. So yung yoke po na yon, di ba, yung sa cattle na nilalagay, para mapagaan yung trabaho, yung pasanin. Po, parang dito po sa amin, meron kami ditong ginagamit na kalabaw pang hauling sa mga materials paakyat sa bundok. Kung wala yung tulong ng kalabaw, talagang grabe po yung hirap at pagod ng pag-aakyat ng mga materials sa bundok. So at least nalalaite, nababawasan po yung aming trabaho. Kaunti na lang, yung mga magagaan na lang, yung kaya na lang, or nababawasan, hindi man lahat maihaul sa bundok, pero at least nabawasan nila. So sabi po dito, so with the yoke of Christ, when our will is swallowed up in the will of God, and we use His gifts to bless others, we shall find life's burden light. So yun pala yun, mga kapatid, no? Yung kapag pinasa natin yung yoke ni Christ, kapag yung gawin natin yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban natin yung gagawin natin, hindi yung gusto natin yung gagawin natin. At kung yung mga gifts ng Panginoon ay ginamit natin, halimbawa ano man yung gifts na meron tayo, ano yung talent na meron tayo, pag ginamit natin yan para ma-bless ang iba, para sa kabutihan ng iba, makikita natin, masusumpungan natin that life's burden, nagiging magaan yung buhay. Ano po? He who walks in the way of God's commandment is walking in company with Christ, and in His love, the heart is at rest. So alam mo na kapag lumakad ka sa daan sa utos ng Panginoon, lumalakad ka kasama ni Christ. At ang sabi po dito, yung sa pagmamahal ng Panginoon, nagkakaroon ka ng kapahingahan. Di ba po, na-experience po nating lahat na halimbawa may mga tao tayong natulungan, may mga tao tayong na-share ng pabalita ng Panginoon,
iba talaga yung satisfaction.